Naka-recording pa. Okay? So, meron tayong tinatawag na tatlong kategory. Ano yung tatlong kategory niya? Pag tinatanong kayo anong tatlong kategory, it is institutional correction, institutional correction. Nandyan din ang tinatawag nating non-institutional, non-institutional, at nandyan ang tinatawag nating therapeutic community modality. Therapeutic community modality. Community modality. Okay? So pag tinatanong kayo, anong kategory yan? Automatic, tatlo ang isasagot nyo. Nandiyan ang institutional correction, nandiyan ang non-institutional correction, at nandiyan ang therapeutic community modality. Now, ano ba yung pagkakaiba ng tatlong kategory na to when it comes to the correctional administration? Nandiyan ang tinatawag natin sa institutional correction, pinag-uusapan natin dyan ang tinatawag nating safekeeping. Okay? Safekeeping. Check ko nga kung... Ayan. Okay, safekeeping of the person. Safekeeping of the person. Okay? So, sino yung sinisafekeeping natin dito? Sinisafekeeping natin is yung mga detainee. Okay? Sino yung mga detainee? Detainee and even the prisoner. So, what is the difference between the detainee and prisoner? So, take note ha. Hindi lahat ng nakakulong po sa jail or sa jail ay mako-considered convicted. May tinatawag tayo dito na detainee. Ano ang pagkakaiba ng detainee at ng prisoner? Pag sinabi nating detainee, okay, take note nyo to ha. Pag sinabi nating detainee, it is what? Awaiting for. For what? Ang keyword natin dyan ay fit. Awaiting for what? Awaiting for final judgment. Awaiting for final judgment. Ano pa? Awaiting for investigation. And awaiting for trial. So, sana all nag-aantay. Ayan yung sinasabi nating awaiting. So, may awaiting for investigation, awaiting for trial, and awaiting for final judgment. So, meaning to say, hindi pa sila considered na convicted person. And when it comes to the convicted person, ito po yung tinatawag natin na meron ng final judgment. Binasahan na ng promulgation of judgment. Okay? So, samantalang, ang awaiting for natin na final judgment, awaiting for trial, nananatili lang sila nasa loob po ng kulungan for the purposes of what? Safekeeping. For the what? For the purposes din ng, kumbaga, safety din ng public. Okay? So, ano naman po ang makikita nyo pagdating sa non-institutional correction? Ito naman po, kung pag tinatanong kayo, what is the program when it comes to the institutional correction? That is safekeeping of the person. Okay? Sino yung kine-safekeeping natin dito? Yung mga PDL natin. Pero when it comes to non-institutional, the word non, wala sa loob ng institution, pero may kinakandak pa rin tayong programa sa kanila. At anong tawag sa program na ibinibigay natin when it comes to the category of non-institutional correction? Yan ay tinatawag nating community-based. Community-based. Okay? So, kumbaga, ito naman po ay nasa labas ka ng institution by means of individualized treatment. But when it comes to the therapeutic community modality,
Ito naman po ay merong program na tinatawag nating rehabilitation and reformation. Rehabilitation and reformation. Sabi sa Bigo, may boyfriend ka na? Tinatanong sa boy. Can you be my girlfriend? Ay, sorry po. Ah, hindi na po ako single. Okay? So I have someone na po in my life. Nagpapasaya. Ayan, sabi sa Bigo. Okay? So pa-follow naman po ako sa Bigo. Ayan, lagi tayong magla-live na may kinalaman naman sa ano, kumbaga, updates for criminology. Magla-live tayo. Okay? So anyway, sino-sino yung mga pinag-uusapan natin pagdating natin sa institutional correction? Although ang topic natin institutional correction, ika-categorize ko muna kayo sa tatlo. Yan ang sinasabi natin insti, non-insti, and therapeutic community modality. So nandiyan ang tinatawag natin class. Pag sinabi natin sa institutional correction, nandiyan ang jail. Pag-usapan natin diyan ang jail. Pag-uusapan natin dyan ang provincial jail. At syempre, pag-uusapan din natin dyan ang prison. Okay? So, nandyan ang jail, provincial jail, sa institutional correction natin yan, ha? So, pag sinabi naman natin sa non-institutional correction, ito naman, ang mapag-uusapan natin dito, nandyan ang probation, nandyan si probation. Naririnig-rinig niyo yan, tama? The word probation. Nandiyan din ang parole. Nandiyan ang tinatawag nating executive clemency. Executive clemency. So ano ba meron sa executive clemency? Nandiyan ang tinatawag nating apat na uri ng executive clemency given by the President. Nandiyan ang tinatawag nating pardon, amnesty, reprieve, and commutation of sentence. Okay? Ay, thank you po sa mga gift. Paki-follow po ako ha. Follow nyo lang po ako. So, newbie lang po ako sa Bigo. Okay. Pero, continuous tayo. How about the therapeutic community modality? So, ano na naman ang meron kay therapeutic community modality? Nandiyan ang tinatawag nating four aspects under therapeutic. Nandiyan ang tinatawag nating behavioral. Nandiyan ang tinatawag nating intellectual. Nandiyan ang tinatawag nating vocational. And also the emotional. And emotional. Okay? May nagbigip sa Dito lang ako nag-screen. Okay. So now, proceed tayo. Ano naman po ang mga tawag natin pagdating natin kay correctional administration under non-institutional correction? Nandiyan ang tinatawag natin si client. So, si client ay pwede mo siyang tawagin probationer, pwede mo siyang tawagin paroli, also known as, pwede din tawagin pardon. Eh ma'am, Miss Keyword,
Ano naman po ang itatawag natin pagdating sa therapeutic community modality? Sino naman po yung mga pinag-uusapan natin? Kasi sa institutional correction, ang pinag-uusapan natin si detainee at si prisoner. Si detainee, wala pang judgment, pero si prisoner may judgment na. Ngayon, pinakilala ko sa inyo, pagdating sa non-institutional correction, nandyan si client, si probationer, si parolee, and pardonee. Sino naman po, ma'am, ang mga common na makikilala natin sa therapeutic community modality? Well, nandiyan ang tinatawag natin sino? Si resident. May makikilala din kayong big brother. Siyempre, may makikilala din kayong department head and peer and friends. Peer and friends. So, take note nyo po ito, ha? Ulitin ko, when it comes to the correctional administration, kinocompose ito ng tatlong kategory. Pag sinabi nating tatlong kategory, institutional correction, non-institutional correction, and therapeutic community modality. Pag tinatanong kayo, anong program ang ibinibigay natin sa institutional correction, ang sasagot nyo, safekeeping of the person. Sino yung person natin? PDL. Ano tawag natin kay PDL? Person deprived of liberty. Okay? When it comes to the correctional administration under the category of non-institutional, anong program? Community-based program. At pag sinabi nating therapeutic community modality, anong program? Rehabilitation and reformation. Naunawaan po. Loud and clear po ba tayo? Lang guys. Okay. So let us start. Pag pinag-uusapan naman natin is all about the difference between corrections and penology. Okay, the corrections and penology. So ano naman ang pagkakaiba natin sa kanila? So, ano natin ng corrections and penology. So, pag sinabi natin sa corrections, okay, keyword lang ha. Pag sinabi natin corrections, ito po ay merong may mag-branch kasi tayo when it comes to criminal justice system. So, nandiyan ang tinatawag natin. Ang correction ay pang-apat na branch. Okay? So, siya ay pang-apat na branch ng criminal justice system. Okay? Ng criminal justice system. Okay? Next. Siyempre, ano ang meron kay correction? Nandyan yung, dalawa yan. Pag tinatanong kayo, what is the main concept? Main concept. Ang isasagot nyo dyan is what? Protection of the society. Protection of the society. Okay? But, pag tinatanong kayo, what is the latest concept of correction? Pag tinatanong kayo, what is the latest concept? Ang isasagot nyo naman dito is what? Rehabilitation and reformation. Okay? So take note pang-ilan po sa branch ng criminal justice system ang correction? Pang-apat na branch po siya. Okay? Ano ang main concept niya? Protection of the society. Ano naman ang latest concept niya? Rehabilitation and reformation. Okay? So, ano naman po ang meron kay penology? Mamaya, lilinawin natin ano-ano yung mga purposes ng 5 branch ng criminal justice system. Ano ba yung criminal justice system natin? It is the machinery of the state. Okay? So, ibig sabihin na machinery of the state,
ito yung pumoprotekta po sa society natin. So meron silang kanya-kanya class na kumbaga tungkulin para mapanatili ang peace and order sa Pilipinas natin kasi may Philippine Criminal Justice System tayo sa Pilipinas. So bawat branch meron silang mga trabaho. Ano yung kanilang mga trabaho? Okay? Next, pag sinabi nating penology, it is what? Kung kanina ang correction is branch ng criminal justice system, ang penology naman class, that is branch of what? Branch of criminology. So ano ba yung tatlong branch ng, kumbaga yung components ng criminology natin? Nandiyan tinatawag nating etiology of crimes, penology, and sociology of law. Okay? So ano naman po ang purpose ng penology? Yan ay may pag-aaral saan? Study of punishment. Study of punishment. Okay? So when it comes to the Latin term, pag pinag-usapan natin is Latin ng penology, yan ay tinatawag natin poena. Na ang ibig sabihin ng poena is what? Punishment or suffering. Okay? Punishment or suffering. So, sa mga taga-Bigo na nandito sa 67 ko na mamaya ulit ako magla-live. So, kindly follow me to my Bigo account, Miss Keyword ng Criminology. Magla-live ulit tayo later po. Okay? So, start tayo uli. So, nandiyan ang tinatawag nating ayan. So, Latin, pena, punishment, or suffering. So, ibig sabihin po nito, nakafocus lang ang penology natin sa tinatawag nating punishment. Okay? So, take note din, paano ba nag-start ang ating criminal justice system? Diba sinabi ko sa inyo, sa criminal justice system, may tinatawag tayong first pillar. May tinatawag tayong first pillar. Nandiyan din ang tinatawag nating second pillar. Nandiyan ang tinatawag nating third pillar. Nandiyan ang fourth pillar. Fourth pillar. And fifth pillar. Okay.
So take note, pag sinabi natin sa first pillar, pinag-uusapan natin ay law enforcement. Law enforcement. Okay? Sa second pillar naman, yan dyan ang prosecution. Sa third pillar, nandiyan naman ang court. Sa fourth pillar, nandiyan ang correction. Correction. At nandiyan ang community. Okay. So, take note lang din natin dito, dagdag lang natin. Ano ba ang trabaho ng law enforcement? Nandiyan ang tinatawag nating arrest. So, yan ang priority ng ating law enforcement or first pillar. Sa prosecution naman, ang gampanin nila ay preliminary investigation. Preliminary investigation. Sa court naman, nandiyan ang sinasabing trial. Fourth pillar naman, nandiyan ang tinatawag natin, sinabi ko nga kanina, safekeeping. And then sa community, ang trabaho talaga nila is warrantless. Kasi may citizen arrest tayo. Okay? Ano pa ang tatandaan natin pagdating dito sa apat na to, ay sa lima na to? Common ang tawag natin sa tao na hinuhuli under law enforcement, tatawagin natin silang ano? Tatawagin natin silang person deprived of liberty. Okay? So, start ulit tayo. Yan, start. Yan, start na ulit tayo. So, binabalikan ko kayo. Si Miss Keyword is still here. Dito na naman ako. Mangungulit na naman sa Bigo. Pero magle-lectures tayo. Okay? Ulitin ko, sa criminal justice system, meron tayong 5 pillars. Nandiyan ang law enforcement, nandiyan ang prosecution, court, correction, and community. Anong ginagampanan ng ating law enforcement? Nandiyan ang arrest. Okay? Nandiyan ang prosecution naman, ang kinakandak niya ay preliminary investigation. Ano purpose ng preliminary investigation natin? Ang purpose ng preliminary investigation ay para malaman kung ang isang tao ba ay nakagawa talaga ng isang krimen. So, ibig sabihin ng preliminary, kaya kayo, pag nahuli kayo kagad ng law enforcement natin, wag na wag kayong magpapa-inquest. Okay? So, dito nyo malalaman na para saan ang preliminary investigation, para saan ang inquest proceedings. Okay? So, ang gampanin dyan ng prosecution, siya ang nagiging representative ng state natin. Siya ang nagiging abogado ng ating state. Kaya familiar kayo sa tinatawag natin People of the Philippines versus Juan de la Cruz. Okay? Sa third pillar naman, ang gampanin naman yan is nagtatrial. Okay? Yan ang court. Tinatrial yan kung ikaw ba ay acquit or hindi naman. So, pag correction naman tayo, safekeeping. So, ito yung topics natin. And then community, yan na yung warrantless arrest. Kasi meron tayong citizens arrest. Okay? Now, anong tawag natin sa mga tao na hinuhuli under the law enforcement? Movie.
Love story? Ano yung mga, ano daw yung common? Ano yung common na ginagawa kapag, anong tawag natin sa mga taong inuhuli under law enforcement? So, tinatawag yan na, bakit person deprived? No, hindi person deprived. Ang tawag natin sa tao na hinahawakan ng law enforcement ay person under police custody. Police custody. Kilala yan as suspect. Okay? So, ibig sabihin, kapag sinabi natin, class, na hinuli ka ng law enforcement, ang tawag sa'yo ay person under police custody or kilala sa balita na suspect. Okay? How about sa prosecution? Pag ikaw ay hinawakan na mismo ng prosecutor natin, ang tawag na sa'yo ay respondent. Okay? So, ang tawag na sa'yo ay respondent. Songs? So, pag sa court naman, ang tawag naman sa'yo ay accused. Pagdating naman natin dito kay correction, ang tawag na sa'yo PDL. Okay? Person deprived of liberty. PDL. And then, ang tawag naman sa'yo pagdating sa community, kapag ikaw i-release na, tatawagin ka ng client sa community-based program. And resident naman sa ating therapeutic. Resident. Okay? So, yun yung ano natin dito, ha? Ingatan mo siya, binaliwala niya ko dahil sa'yo. Pagmamahal na kahit tagal ko ring hindi sinuko. Binaliwala niya ko dahil sa'yo. Ano ka na? Dahil sa'yo. Ito na uling awit na iyong maririnig. Ito na huling tingin na dati kay kinikilig. Ito na huling araw ng mga yakap at halik. Ito na, eto na, ingatan mo siya. Yun lang. Kaway-kaway sa mga ano. So, add nyo lang ako, ha? So, take note lang natin. Okay? Okay. So, let us proceed now to the difference of penitentiary science and penal science. So, pag sabi natin penitentiary science, penitentiary science, and then syempre, nandiyan tinatawag nating penal science. Penal science. So take note lang, kapag penitentiary science, automatic po, ito yung may ang focus na ito class ay sino ba yung nag-develop niyan? Okay, nandyan si Vicente. Keyword natin dyan, ang nag-develop niyan ay si Vicon de Comte, Jean Jacques, Philip Bilin. So, Philip Bilin. So siya lang naman ang father of modern penitentiary science. Pagdating sa penal science natin, ito naman ay walang iba kundi si Alexander Maconochie. Si Alexander Maconochie. Maconochie. Okay? Siya ang father of what? Father of modern penology. Father of modern penology. Okay? Now,
Kapag pinag-uusapan natin is the difference of the correctional administration and penal management. Okay? Andiyan ang sinasabi nating sa correctional administration. So, ibig sabihin, pag correctional administration, okay, versus penal management, Okay. Nandiyan na. Pag sinabi natin, keyword mo kay correctional administration, it is the study of the system. Okay? Study of the systems. Study of the system. Study of system. Kumbaga, systematic siya. Okay? Pero kapag penal management, keyword mo dyan, it is a mean or method. Mean or method. So ano ba ang meron sa sistema? Pag sinabi natin study of the system, nandyan ang pagmamanage ng jail and prison. Management of jail and prisons. Okay. So nandyan tinatawag natin sa INSTI, non-INSTI, and therapeutic community modality. So, ang focus niyan ay ang INSTI, non-INSTI, at syempre therapeutic community modality. Okay. So, pag sinabi natin sa penal management naman, it is a mean or method. So, ito naman, kung kanina, pag-aaral sa sistema, yan ang correctional administration. Dito naman, means or method. So, ano meron dito? Yan ay pagmamanage din ng jail and prison. Okay? Management of jail and prison. Okay? So, usually, ito po ay gampanin ng jail officer and corrections officer. Corrections officer. Okay? So, ang mga ginagampanan din dito, yung mga budget or maintenance. Yung mga maintenance. Ay, ano ba mas bagay sa akin? Nakalugay o hindi? Okay? So far, ito yung mga dapat natin tandaan ha when it comes to correctional administration. Okay? So, siguro cut ko muna kayo dito guys dahil wala naman akong kausap. Si Bigo na lang muna. So, wala naman naka-online kaya kakat ko muna. Hintayin ko yung mga estudyante.